Magandang araw po sa bawat isa sa inyo. Welcome back to our 365 Daily Devotions. So, 365 po ito for this year. Maraming salamat po sa inyo na kasama natin since day 1 ng taon na ito. So, salamat sa Panginoon sa araw-araw na wisdom, araw-araw na kalakasan na gagawa po natin ito. At salamat rin sa mga sumusuporta dito sa ating Daily Devotions. Now, gusto po nang batiin si La Jimwell Santos ng Orani, Bataan, Christopher Ortegas, General Trias, Cavite, Dioche Jacaban ng KSA, Vanessa Riker ng Bacoor, Cavite, Christy Mihian Antipolo Rizal, and Luz Biminda Bigueras ng Catanduanes. Hello po sa inyo. Maraming salamat po sa inyong pagtutok dito sa ating Daily Devotions. Now, tutuloy po natin yung ating series patungkol sa The Forgotten God, Banal na Espiritu, Holy Spirit. Sabi po sa verse natin, no, yung ating Diyos ay Trinitarian. Ibig sabihin, merong Father, Son, and Holy Spirit. So makita po natin dito sa Hebrews chapter 9 verse 14, merong blood of Christ, and then sabi dito, who through the eternal Spirit, merong Holy Spirit, offered Himself without blemish to God. So merong God the Father, God the Son, and the Holy Spirit, at magkakaiba po sila ng roles. Meron silang kanya-kanyang ginagawa sa buhay natin. And now pag-aaralan po natin yung pangatlong devotion po natin sa series na ito, The Spirit Sanctifies the Believers. So yung una, the Spirit regenerates dead sinners. Dati patay tayo sa kasalanan, unable to respond to God. Hindi man lang tayo lumalapit sa Diyos. Wala tayong pakialam sa Diyos actually. Yung Santong Espiritu yung kumilos sa puso natin upang magsisi tayo sa ating mga kasalanan. At tayo nagkaroon ng relasyon sa Diyos. Pangalawa, He empowers us. Ini-empower tayo ng Diyos para maging tagapaglingkod niya at maglingkod sa ating kapwa mananampalataya. And number 3, the Spirit sanctifies the believers. Tayo pinagpapaging banal. Medyo mabigat lang yung term na sanctification, kaya aralin nating mabuti. Ano ba ibig sabihin ng sanctification or sanctify? The Spirit sanctifies the believers. Now, sabi po dito sa 2 Thessalonians chapter 2 verse 13, sabi dito, but we ought always to give thanks to God for you, brothers, beloved by the Lord, because God chose you. Again, yung Diyos ang pumili sa atin as the first fruits to be saved. Upang tayo'y maligtas, ang Diyos yung unang naghanap sa atin, ang Diyos yung unang kumilos sa ating buhay sa pamamagitan ng Santong Espiritu para talaga makakilala tayo sa Diyos. Kaya patay tayo sa kasalanan. Binuhay tayo ng Santong Espiritu upang magsisi at lumapit sa Diyos. So sabi dito, because God chose you the first fruits to be saved through the sanctification by the Spirit and belief in the truth. So makikita po natin dito yung sanctification by the Spirit, no? Mabigat na terminology sa theology po 'yan, pero ito po yung ginagawa or work of the Holy Spirit in our lives. Sabi po dito sa Tagalog, ngunit kami ay dapat laging magpasalamat sa Diyos dahil sa inyo, mga kapatid na minamahal ng Panginoon, sapagkat hinirang kayo ng Diyos bilang unang bunga sa kaligtasan sa pamamagitan ng pagpapabanal ng Espiritu at pananampalataya sa katotohanan. So dito nagde-devotion lang tayo, no? Pero para na rin tayo nag-seminary, lalo na sa mga series natin kapag medyo theological. So tandaan natin yung work ng Holy Spirit sa atin ay sanctification, pagpapabanal. Makikita rin natin yan sa 1 Peter chapter 1 verse 2. According to the foreknowledge of God the Father, so makikita natin yung Trinity, in the sanctification of the Spirit for obedience to Jesus Christ. So ano po yung work ng Holy Spirit? Sanctification of the Spirit. Now, yung unang katuruan po natin ngayong umaga, the Spirit sanctifies us into Christ-likeness. Now, pag sinabi nating sanctify, nililinis tayo, hinuhugasan, pinapapogi, pinapaganda. Now, kaya yung backdrop natin dito, mga make-ups pang kolarete sa muka. Alam nyo, lahat tayo, normal sa atin yan, no? Mga lalaki, mga babae, nagpapaganda, nagpapapogi. Pero kahit anong gawin natin, tatanda pa rin tayo, kukulubot pa rin ating mga mukha, mawawala pa rin yung beauty natin, no? Yung kagandahan, kapugian. At hindi natin talaga kayang pagandahin yung ating sarili sa harapan ng Diyos unless the Holy Spirit works in us. Sa sarap ng tao, pwede mong papogiin yung sarili mo, pagandahin yung sarili mo, pero hanggat wala ang Santong Espiritu, hindi ka popogi sa Diyos, hindi ka gaganda sa harapan ng Diyos. Ang tunay na magpapaganda sa isang taong banal na espiritu lang.
Yan yung pagpapaging banal. Papagandahin ka talaga ng banal na spirito sa harapan ng Diyos. So, yan po yung sanctification. Bakit po? Lilinisin, aayusin tayo. Yung mga pangit nating ugali, itatama ng Santong Espiritu. Ang Santong Espiritu, laging mangungusap sa atin yan upang sabihin sa atin, mali yung ginagawa natin, itama natin hanggang sa mabago tayo ng mabago araw-araw. Anong purpose po nito? Para maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Isa lang talaga yung perfect, si Jesus Christ lang. Ang Banal na Espiritu sinugo sa atin upang manahan sa atin, at ang Santong Espiritu yung magsisilbi nating guro, teacher. Tuturuan tayo araw-araw. Ang Banal na Espiritu yung ating gabay. Gagabayan tayo araw-araw. Yung karakter natin, aayusin ng Santong Espiritu hanggang sa maging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. That's the purpose of God. Sabi po rito sa Romans chapter 8 verse 29, for those whom He foreknew, He also predestined. Yung He po dyan, si God the Father. Sabi dito, He also predestined to be conformed to the image of His Son. Ang gusto po ng ating Diyos Ama ay lahat tayo maging katulad ng Kanyang anak, ang ating Panginoong Jesucristo. Sa Tagalog po, sapagkat ang mga nakilala niya, nung una pa ay tinalaga naman niya na maging katulad sa larawan ng Kanyang anak. Kaya po yung tanong rito, sinong gagawa nun? Sino yung magko-conform sa atin? Sino yung magbabago? Sino yung huhubog sa atin? Upang maging katulad ng anak ng Diyos, ang ating Panginoong Jesucristo. Kaya yung Trinity po talaga, iba-ibang roles. Kumbaga, combo, no? Yung Diyos Ama, plinanong iligtas tayo. Yung Diyos Anak, siya yung naging tagapagligtas natin doon sa krus. At ang plano ng Diyos ay maging katulad tayo, kasing pogi ni Jesus Christ, no? Banal na Espiritu ang kikilos sa atin upang maging katulad tayo ng ating Panginoong Jesucristo. So, the Spirit sanctifies us into Christ-likeness. Pangalawa po, the Spirit changes us from glory to glory. Binabago tayo ng Santong Espiritu araw-araw from one degree of glory to another. Alam niyo po yung naligtas ka at unti-unti mo nakikilala ng Panginoon, nababago ka eh. So, kinabukasan, babaguhin ka na naman ng Santong Espiritu. Hindi naman tayo, porke naligtas ka ngayon, nakakilala ka sa Panginoon, bago ka ng, everything is changed. Of course, may malaking pagbabago sa buhay natin, pero hindi yan instantly naging perfect ka na. Ang ginagawa ng Santong Espiritu, tatabasin niya yung mga pangit nating ugali, mga nagpapapangit sa atin, mga kasalanan na, kinahuhumalingan natin, hanggang sa mabago tayo araw-araw. So, the Spirit changes us from glory to glory. Pakinggan niyo po itong verse na ito sa 2 Corinthians chapter 3 verse 18. And we all, with unveiled face, beholding the glory of the Lord. Tayo daw mga mananampalataya, wala na tayong tabing sa mukha, nakakilala na tayo sa Panginoon. Nakikita natin ang Panginoon. Are being transformed into the same image from one degree of glory to another. For this comes from the Lord who is the Spirit. Sa Tagalog po, at tayong lahat na walang talukbong ang mukha, na nakakakita ng kaluwalhatian ng Panginoon, gaya ng isang salamin. So, nakikita natin yung glory ng Panginoon, gaya ng isang salamin, nakatingin tayo, tapos ito si Jesus Christ, ito tayo, na-transform tayo, nagiging katulad tayo ng Panginoong Jesucristo. Ibig sabihin, nakikita natin yung kaluwalhatian ng Panginoong Jesucristo, at the same time, we are being transformed into the likeness of the Lord Jesus Christ. Sabi dito, gaya ng sa isang salamin ay nababago sa gayon ding larawan ng Panginoong Jesucristo, mula sa kaluwalhatian tungo sa kaluwalhatian. So everyday nababago po tayo. Kung ang Santong Espiritu ay nananahan sa iyo, araw-araw nababago ka. You are being changed. You are being transformed from one degree of glory to another. Yan po ang role ng Banal na Espiritu sa ating mga buhay. Pangatlo po, the Spirit transforms us through the Word. Kaya po tayo may daily devotion kasi trina-transform po tayo ng Banal na Espiritu sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Sabi po ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin, kausap niya ang Diyos Ama. Sabi niya sa Diyos Ama, Father, sanctify them in the truth. Your word is truth. Kaya sa pagbabasa natin ng Bible, sa pag-aaral natin ng Bible, hindi natin basta binabasa yan at, meron talagang banal na spirito na kumikilos sa atin upang gamitin yung salita ng Diyos na baguhin tayo. Kaya ang pagbabasa ng Bible, hindi yan basta para kang nagbasa ng ordinary literature. Nagbabasa ka with the Holy Spirit, guided by the Holy Spirit. So the Spirit transforms us through the Word. We are being sanctified through the Word of God. Now, paano po natin ito i-apply sa ating mga buhay?
Number 1 po, read the Bible prayerfully. Since yung banal na spirito ay binabago tayo araw-araw sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kaya pag nagbuka tayo ng Bible, we read the Bible, we study the Bible prayerfully. Kahit sa mga devotions natin, umpisa natin sa panalangin, hingin natin, Lord, sa devotion na ito, mangusap kayo sa akin. Ayan yung Santong Spirit. Ang nakakatuwa sa pagbabasa ng Bible, hindi siya kagaya ng ibang literature na yung author ng yung sumulat ng ibang mga libro namamatay. Kaya pag nagbasa ka ng libro, meron kanyang hindi naintindihan, hindi ka pwedeng tumakbo dun sa author, baka patay na, no? Lalo na yung mga lumang libro. Hindi mo na matatanong ano ba nakasulat dito sa libro mo, no? Hindi mo na mako-confirm, wala na. That's the end. Ang author ng Bible hindi namamatay. Diyos ang author ng Bible. At yung Holy Spirit nandiyan upang patuloy ipaliwanag sa atin yung salita niya. Kaya we read the Bible prayerfully. Hinihingi natin dun sa author, yung Holy Spirit. Kasi yung Holy Spirit ang gumabay dun sa mga biblical writers 2,000 years ago. Sa Old Testament, New Testament, ginabayan sila ng Santong Spirito. At yung naisulat yan, binabasa natin ngayon, yung author, buhay pa, no? Hindi namamatay. Kasama natin ngayon, ipinapaliwanag sa atin, nangungusap sa ating mga puso kung ano yung sinasabi niya sa banal na kasulatan. So let's read the Bible prayerfully. Dumidepende tayo sa banal na spirito habang binabasa natin at pinag-aaralan ng kanyang mga salita. And number 2 po, apply the principles of the Bible. May natutunan tayo sa Bible, ginabayan tayo ng Santong Spirito, isabuhay natin. Habang isinasabuhay natin ang salita ng Diyos, yan yung pinaka-make-up kit natin. Hindi ito ang magpapaganda sa atin, magpapapogi sa atin, hindi mga kung anong pinapahid natin sa mukha o mga barbells pag nag-gym. Hindi yan ang magpapapogi sa atin. Ang magpapapogi sa atin, magpapaganda sa atin yung Biblia pag in-apply mo yan sa iyong buhay. Ang problema, kapag hindi mo yan in-apply sa iyong buhay, basa ka ng basa, nagiging ipokrito. Maganda yung ipokrito sa Bible, sila yung may mga makeup sa mukha. Pero yung itsura nila, hindi talaga yun sila, yung totoong sila. Nagpapanggap lang, nagbabalat kayo lang. Yan ang nangyayari pag nagbabasa tayo ng Bible pero hindi natin na-apply sa ating mga buhay. Hindi talaga tayo gumaganda sa harapan ng Diyos. Hindi talaga tayo pumapogi sa harapan ng Diyos. So let's apply the principles of the Bible. May natutunan ka sa Biblia, i-apply mo sa iyong buhay. Yan talaga. Alam niyo po, yung meron akong isang taong crush na crush, hindi talaga maganda sa paningin ng ibang tao, no? Pero gustong-gusto ko yung tao na yun kasi ina-apply niya yung salita ng Diyos, no? Humahanga talaga ako sa tao niya. Yan talagang magpapaganda at magpapapogi sa atin. Pag tayo nagbabasa ng salita ng Diyos, guided by the Holy Spirit, ina-apply natin sa ating buhay. Sa harapan ng Diyos at sa harapan ng tao, maganda ka, pogi ka. And by the way, yung mga maganda at pogi sa harap ng tao at ng Diyos, hinahangaan din talaga yan. Sila yung pag nanligaw o kaya hindi man, yung kagaya ng mga model or artistahin, sila yung talagang pinupursue, nililigawan ng husto. Kasi nga, ang ganda-ganda from the inside out, no? So, apply the principles of the Bible. And number 3, be better every day. Isang tanda na ang Santong Spirito nasa buhay mo, nagiging mas mabuti ka ngayon kaysa kahapon at mas mabuti ka bukas kaysa ngayon. Sabi po ng verse natin, napakaganda sa 2 Corinthians 3:18, we are being transformed into the image of the Lord Jesus Christ from one degree of glory to another. Mas kamukha mo si Jesus bukas kaysa ngayon. Mas kamukha mo si Jesus ngayon kaysa kahapon. Every day as we behold the glory of the Lord Jesus Christ, we are being transformed by the Holy Spirit. So be better every day. Isang tanda po yan ng Santong Spirito sa ating mga buhay. Now, para po sa ating discussion, what areas of life do we need to change or improve right now? Anong kapangitan ng ating pag-uugali na kailangan nating baguhin upang mas lalo tayong maging kamukha ng Panginoong Jesucristo? Pag-usapan po natin ito sa ating mga discussion groups at samahan niyo po ako sa panalangin. Gawin po natin itong panalangin ng ating mga puso. Kausapin natin si Lord. Dear Lord, thank you for the work of your Spirit in my life. I know you are sanctifying me and making me more like Christ each day. I trust that you are changing me from glory to glory. Help me stay rooted in your word.
so that my heart and mind are transformed by its truth. Teach me to live by the principles I find in Scripture, and give me the strength to apply them daily. May I grow closer to you, becoming better each day by your grace. Thank you for never giving up on me. In Jesus' name, amen and amen. Maraming salamat po sa katuwang natin sa devotion natin na ito, si Sister Cherry Lou. Hello po sa inyo at kay Brother Marlon at sa inyong mga anak. Pagpalain kayo nating Panginoon. At kung kayo po may natutunan sa devotion natin na ito, ay paalam nyo lang po sa comment section right below this video. And please don't forget to share this devotion to your family and friends. God bless you po. See you po tomorrow 5 a.m. dito sa ating daily devotion.